the societal condition where minority groups assimilate in mainstream society but also maintain their cultural uniqueness without being homogenized by the dominant culture is letter A, cultural pluralism, B, cultural relativism, C, counterculture, or letter D, cultural appropriation. Ayan na. Parang merong isang maliit na grupo na papasok sa isang malaking grupo, pero ang punto kahit na nandyan po siya, i-maintain po niya yung kanyang mga cultural tradition, no? At hindi po niya hahayaang tuluyan siyang masakop nitong malaking grupo. Ano pong tawag natin dyan? Yan po yung tinatawag natin na letter A, cultural pluralism. Alright, no? Bakit? Ano po ba yung cultural pluralism, no? Ibig sabihin, the cultural groups are coexisting, no? And are respecting each other, no? There is a group, there is another group, but they are coexisting, no? Parang peacefully with each other. Saan po natin makikita yan? Ano po ang perfect na example ng pluralism? Eh di yung ating mga Chinese, Filipino, no? O ito po yung ating mga Chinoy, no? O, ang eksena, makikita po natin, halimbawa dyan sa may Binondo, they are freely practicing their Chinese culture. Di ba tayo nagagalit sa kanila? Di naman natin sila binubuisit, di ba? O, halimbawa, meron silang Chinese New Year. Go, mag-Chinese New Year kayo. Do what you want, no? They keep their Chinese traditions and at the same time, no? Of course, they try to incorporate, no, the elements of the Filipino culture. They speak Filipino. They join some Filipino festivals as well, like Christmas, no? So, ganun ho yun. Ang eksena, ulitin ko lang po, no? Ay, okay. Ang mga kulturang ito, pwede naman, no? Na magsama, mag-coexist with each other. Kung cultural pluralism po ang ating sagot, ano po si letter B? Ang cultural relativism, no? Take note, no? Ito po ay isang understanding of the culture based on their own terms. Halimbawa, example, no? Hi. Ayoko sa mga badyaw. Gaganyan ang eksena, di ba? Ayoko sa mga badyaw. Naku, ba't hindi sila magtrabaho? Lagi na lang sila namamalimos. O, di ba? Judgmental. Ate ko, hindi po pwede ang ganyan, ate. Ang kailangan po natin ay cultural relativism. Paano po nangyayari ang cultural relativism? Inuunawa mo itong kultura ng ating mga kapatid na badyaw batay doon sa kanilang panloob na perspektibo. O, halimbawa, sabi ko nga po, no? During my undergraduate studies, we were constantly doing classical ethnography. Ano pong ginawa namin? No? In order for us to promote cultural relativism, we went to a Badyaw community, nakipamuhay po kami sa kanila. Inobserbahan po namin sila, in-interview po namin sila, at doon po nagbago ang pananaw talaga namin na, kaya pala sila hindi nagtatrabaho, wala naman pala silang birth certificate. Totoo po? So, ibig sabihin, nasa po yung pangalan nila? O, maski po yung pangalan nila, gawa-gawa lang nila, di ba? Ganun po, no? Ganun po karahas ang sistema sa kanila. Pero ang eksena, sila pa po, no? Ang nadadawit kapag po ganito. Para kumbaga sila pa ang biktima, no, ng diskriminasyon mula sa mga tao sa kapatagan, no, di ba? That is cultural relativism. You try to understand a culture based on the insider's perspective, no, not on your own perspective as the outsider. Clear po ba? So ano ang pinaka-point ng relativism? Relativism, the answer is respect, okay? Ano naman po yung counter-culture? O, syempre, may culture, di ba? Halimbawa, ang kultura dito, namusuot tayo ng color pink, no? O sabi ng isa, hindi, kami ang counter-culture. Kami ay magsusuot ng color black. O, eksena, no? They reject mainstream norms. Yun lang po ang ibig sabihin ng counter-culture. Laban, no? Doon sa pangmalawakang kultura, okay? Kung ito yung mga unique, kakaiba bigla yung paniniwala nila. Ano pa po? Ano po yung letter D? Cultural appropriation. Ito po yung borrowing of some elements of another culture, okay? Anong eksena po dito, no? Madalas actually, no, dun sa mga pagpapakahulugan, dito sa cultural appropriation, madalas po itong nai-attach dun sa improper use, dun sa misuse or exploitation ng cultural elements. Halimbawa, paano natin makikita ang cultural appropriation? Halimbawa, no, tinignan mo yung patterns, no, ng mga indigenous people dyan sa may Ifugao. Nagpapagawa ka ng tattoo mo, no? Ayan, no? Syempre, pagawa ka ng mga tattoo mo. Pero hinaluhaluan mo ng kahit ano-ano, no? At hindi mo namamalayan na yung pattern nila, hindi mo lang nirespeto, no? Na yung pattern nila, bagamat gusto mo siyang ipakita, Diyos ko, iniba-iba mo na yung itsura, iniba-iba mo na yung kahulugan. That is cultural appropriation, no? You're borrowing the elements of the culture but not in an appropriate way, okay?